Kaya nga siya sa atin nakipag-relationship eh. Kaya nga siya sa atin tumira. Kasi tayong perfect partner, perfect match ng Panginoon. Kaya huwag mong iisiping maliit ka. Si Satanas lang ang nagsasabi sa iyo na maliit ka. Kasi lahat ng sasabihin ni Satanas sa consciousness mo, puro salungat sa sinasabi ng kaaway. Kaya tandaan niyo po, pag may iniisip ka na ng taliwas sa sinasabi ng Panginoon, you are under the deception of the devil. So do not be deceived. Pag sinabi ng kaaway, mahina ka. Alalahanin mo, sabi ng Panginoon, you are strong. Pag sinabi ng kaaway, hindi ko kaya yan. Although hindi direkta mo narinig, but the way you think and the way you feel about yourself, it's the deception of the enemy that is lingering into your mind. So you have to remember what the Lord says about you. Amen? If the devil says, you cannot do it, sabihin mo, but the Lord my God says, I can do all things through Christ. Yun. Dapat alalahanin mo kung sino ka. Okay. Now, manifesting God. When we always hear this word, the word manifesting, kasi alam niyo kung bakit? This is the only reason of your existence. This is the only purpose why we are here and why God saved us. Kaya tinatanong namin madalas, okay, sa mga kadalasan, mga pastor, no, mga nagtuturo, sinasabi natin, niligtas tayo ng Panginoon, tinanggap natin ng Panginoon, ang banal na Espiritu, tinanggap natin siya. Ngayon, nananahan na ang Diyos sa atin. Ngayon, nasa atin na ang Panginoon. Good. Ang tanong, what comes next? Anong susunod na gagawin mo ngayong nasa iyo na ang Panginoon? Imagine, bago nakapasok ang Diyos sa buhay mo, ang dami niyang pinagdaanan. Hello? Tandaan niyo bago nakapasok ang banal na Espiritu, bago nakapasok ang Panginoon sa buhay natin, ang dami niyang pinagdaanan. Hindi po ganun kadali para sa Diyos ang pumasok sa buhay mo. Hindi kamot Diyos siya, gagamitin niya yung kapangyarihan niya at isang pitik niya, nasa sa loob mo na siya. Hindi po iyon ang righteous way para makapasok siya sa iyo. Nakuha niyo po? Ang righteous way na nire-require sa Diyos para makapasok siya sa tao ay una, kinakailangan niyang magkatawang tao. At kinakailangan niyang mamuhay bilang tao na hindi siya mababahiran ng kasalanan. Nakuha po natin? At kinakailangan sa pagiging matuwid niya, handa siyang tiisin at kayanin ang lahat ng magiging persecution, pang-uusig, pang-alipusta, sukdulan, kahit patayin siya dahil sa kanyang pagiging walang kasalanan, ay kailangan niyang daanan yun. Hanggang sa siya ay mamatay at mabuhay na muli after 3 days. Lahat yung ginaanan ng Panginoon. Tapos para saan? Para ano? Para lang pumasok sa iyo. Hirap na hirap ang Diyos makapasok sa atin. Tapos anong ginawa ng maraming Kristiyano? Pinatulog lang yung Diyos sa loob. Walang ginagawa sa buhay. Nakukuha niya, mga kapatid? Imbis na i-enjoy mo yung God na nasa sa loob mo, lagi mo na lamang sinasambit, ako po isang makasalanan, patawarin dahil sa biyaya. Wala lang kasawa-sawang paulit-ulit na ito, nabubuhay kami dahil sa biyaya, na ito, sa abag ng Diyos. Ano bang klase yan? Ano bang klase mga preachings yan, messages yan? Hindi nakakapagpaunlad yan. Yan ang sinasabi lamang sa panahon ng isang tao, kaya kailangang magising mula sa kanyang pagiging makasalanan, pabalik sa Diyos. Pero kapag nakilala mo na ang Diyos, tinanggap mo na ang Diyos, hindi na dapat yan ang lumalagay sa isip mo. Ang iniisip ko na ngayon, ano ngayon ang mangyayari at magagawa ko sa buhay ko ngayong nasa akin na ang Panginoon. Para lagi yung mga preachings ngayon, parang lagi tayong dinidikdik. Huwag kang mayabang, ha? Tandaan mo, makasalanan ka. Huwag kang mapagmalaki, ha? Huwag kang tandaan mo, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, wala ka rito. Parang ganon. Ang ini-imply na message ng mga karamihang nag-preach ngayon, para lagi kang nire-remind sa iyong past sins. Hindi ka na rin makausad-usad
Kahit may gusto kang gawin, natatakot ka ng gumawa kasi sabi ni pastor baka mamaya sariling kalakasan ko na lang to Baka sariling kagustuhan ko. Meron sana ako gustong puntahan, kaya lang sabi, baka sa sanlibutan na yan Ang dami mo nga yung mga naging parang, obstructions. Nawalan ng silbi yung pagkakatira ng Diyos sa buhay mo. Kaya yung Diyos sa buhay mo, wala. Boring. Kaya boring ka kasi hindi nakakakilos ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo pinababayang gumalaw ang Diyos na nasa buhay mo para makaranas ka ng malalaking karanasan sa mundong ito. Kasi hinaharangan mo siya, pinipigilan mo siya dahil sa mga agam-agam mo, sa sasabihin ng tao, sa isipin ng tao, baka sabihin naman nila, ano na ako, ganito na ako. Mga kapatid, hindi tayo dapat sa ganun nakapokus. Dapat hanggat nabubuhay ka, isipin mo, ano pa ang magagawa ko? Ano pa ang kaya kong gawin? Ano pa ang pwede kong maranasan sa pamamagitan ng Panginoon ko na nasa sa akin? Na maliwanag na sinabi naman ng Panginoon, kaya mong gawin ng lahat, pero ba't wala kang ginagawa? Amen? O ngayon, narinig natin si Sister Millet kanina, nagpapatotoo sa kanyang pinagdadaanan. Nasa isang karanasan siya. But that is the perfect time for her to show that she's not alone. This is the perfect time for her to manifest the power, the strength of the Lord that lives inside her. It's time for her to show who is inside her. That makes her stronger and stronger. Nakukuha niyo mga kapatid? So, dapat doon tayo nakapokus. Hindi na tayo nakapokus doon sa takot ako magkasala. Given na yan, aware na tayo, huwag ka magkasala. Pero the more ka nagiging conscious sa kasalanan, alam mo ba, the more ka nagpipay attention sa kasalanan, the more ka magkakasala. Thank you sa mga pumapalakpak sa Panginoon. Dapat ang focus ng isang anak ng Diyos is paano magpakaanak. Paano mo talaga ipapakita sa mundong ito? Sa mata ng diablo, sa mata ng mga demonyo, sa mata ng mga kaaway, na ikaw ay isa ng anak ng Diyos, na ginawang isang mananagumpay na anak ng Diyos. Ipakita mo yun sa pamamagitan ng paano ka lumalakad sa mundong ito na hindi ka kayang panghinain, talunin o pigilan ng kahit anong bagay. Basta ikaw, ibubuhay mo kung sino ka ngayon sa mata ng Diyos. Na wala kang takot, hindi ka nag-aalinlangan, wala kang kaba, wala kang duda sa sarili mo dahil alam mo, kaya mong gawin yan dahil sa pamamagitan niya ng Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, manifesting. Itong manifesting, well, ito yung pinaka-primary work na dapat ginagawa natin sa buhay natin. Alam niyo ba, nang sarap-sarap ng pakiramdam kapag ka ang nangyayari sa buhay mo, yung talagang ginugusto mo. Who will agree? Small or great? Di ba saya mo pag nakakain mo yung gusto mong pagkain? Di ba ang sama ng loob mo pag kumakain ka na hindi mo gusto? Lalo na pag hindi pa masarap. Kaya ang ibang tao, kahit magbayad ng mahal, basta makain lang yung gusto nila. Tama? They are willing to pay the price. Because what really makes them happy or a person happy is yung nagagawa mo yung gusto mo. Kaya ka malungkot Yung buhay mo, yan yung hindi mo gusto. Yung mga experience mo, hindi yan yung gusto mo. Pero wala kang ginagawa. Tinatanggap mo na lang ng tinatanggap, kawawa ka naman. Tapos sasabihin mo na lang para magmukha kang mabait at maganda sa paningin. Alam mo, ako naman, kahit ganito lang ang buhay ko, masaya naman ako Okay naman ako, hindi ako nagre-reklamo. Alam mo, kung ano na ibigay sa akin ni Lord, tanggap ko naman yan. Ako naman nagpapasalamat. Okay, very nice to hear from you. Napakasarap pakinggan. But again, question. Pero yan yung talaga yung buhay na gusto mo? Hindi. Hindi naman talaga ito, pero ano magagawa ko? Tao lang ako. Wala akong pinag-aralan, wala naman tumutulong sa akin, nag-iisa lang ako sa buhay. Diba? Ang dami mong dahilan. Yun ang problema. Tinanggap mo na lang kung ano yung buhay mo ngayon kasi hindi mo kayang labanan
yung mga dahilan na lagi mong sinasabi. Ginawa mong Diyos yung mga dahilan mo. Tapos sasabihin mo, Lord, ikaw ang Diyos ko. Sabi ni Lord, hindi. Hindi ako Diyos mo. Yung mga katwiran mo ang Diyos mo. Dahil mas sinusunod mo sila kaysa sa mga sinabi ko sa iyo. Totoo hindi. Mas ginawa nating Diyos yung mga katwiran natin. Naku, imposible na yan. Hindi na mangyayari yan. Malayo yan. Malayong mangyari. O, alin ang nag-ooperate sa buhay mo ngayon? Sino nagpapatakbo ng buhay mo ngayon? Yung salita ng Diyos o yung katwiran mo sa loob ng isipan mo? So, manifesting or expressing God in us is the ultimate purpose of our existence on earth, which is the very why we live in the physical realm. Kayo po ba curious, conscious po ba kayo na sa lahat ng dinadanan ng buhay nyo, it's all about manifesting God? It's all about manifesting God. Kung ang experience nyo, hindi nyo pinukunik sa manifesting God, well, ang buhay mo, walang pinagkaiba sa dating buhay mo. Ganito po mga kapatid, from now on, from this day on, magkaisa tayo. Dapat yung full consciousness mo, yung full awareness mo, at lahat ng mga decisions and choices mo sa buhay, dapat lahat yan nag-a-align towards one thing. Nagsaserve silang lahat towards one thing. Your choices, your decision, the way you think, and your feelings, your actions, lahat yan nagtutulong-tulong. Nagsasama-sama sila, nagtatrabaho sila ng sabay-sabay patungo sa isang bagay. At ano yung isang bagay na yon? Yung isang bagay na yon ay upang maipahayag mo ang Diyos sa buhay mo. Yan po ang purpose kung bakit ka ngayon hanggang ngayon buhay ka. Binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon, maranasan siya. Amen? Kaya kung hindi nakatuon ang isipan mo rito, halimbawa, sa loob ng bahay, asawa mo, ramdam mo, nagtatalo na kayo o nag-aaway na kayo. Papunta sa away. So, gagawin mo, magpokontrol ka na ngayon ng emotion mo. Hindi lang dahil para hindi mo masabunutan yung partner mo o masaktan yung partner mo. Kundi ang nasa isip mo is to manifest God. Ikakat mo na yung arguments nyo, yung disagreement nyo, isa-set aside mo na, not because para ka lang magmukhang mabait, but because you want to manifest God. That's how you should think every day. Kung ikaw man ay employment, ikaw ay businessman, ikaw ay nasa community service, public servant ka, or anything na ginagawa mo sa buhay mo, you always connect yung mga bagay sa buhay mo in manifesting God. Nagigets po natin mga kapatid. Kasi pag ginagawa mo parang pilit ka lang nagtitigil para lamang sa ganun magmukha kang mabait, masusukol ka rin pagka ganyan. Mauubos yan. Pero pag ang inalala mo na ay, Lord, this is the time for me to show who you are in my life. I will prove to him, to her, to them, that I have God in me. Amen? And I will glorify my God in me by this, by that, by this. So, ginagawa mo lahat ng bagay kasi gusto mong maipahayag ang Panginoon sa buhay mo. So, ang manifesting, that's it. Next, please, yan na lang. Yan na yan. It is a conscious, intentional decision and action that allows God in us to be expressed from within, to without and be glorified. So, manifesting is making things happen, is what God intended for man to experience in life according to God's pleasure.
Kaya sinasabi ko po kanina sa simula, ganito po ang buhay. Dapat ang mga nararanasan mo, isa-isa, ay ayon doon sa ginugusto mong mangyari sa buhay mo. Is that possible? Is that possible? May sakit ka? Ano gusto mo? Oh, manifest mo. Manifest mo. Pag kaya mo i-manifest, manifest mo. Wala naman imposible eh. Diba? Kung mo sasabihin, malala na yung sakit ko, hindi na yung imposible na itong gumaling, o hindi ka na nagmamanifest niyan. Pag naglagay ka ng salitang imposible sa isip mo, hindi ka nagmamanifest ng God. Nagmamanifest ka ng sarili mong kakayanan. Hindi, sabi ng doktor buti pa doktor, pinaniwalaan mo, bihira naman tao. Buti pa yung salita ng doktor, pinanghawakan. Kamot pa sinabi ng doktor na ganito, maniniwala ka na talaga? Kukunin mo na yon. Kaya minsan, nagsiselos ang Diyos sa mga doktor Dahil sabi ng Panginoon, doktor, pinanghawakan mo yung salita niya. Ba't yung salita ko, hindi mo pinanghawakan, na kaya kitang pagalingin? Basta maniwala ka lang ng totoo. Paniwalaan mo lang, gagaling ka. Buti pa yung bleeding woman. Una, nagtiwala siya sa doktor. Hindi gumaling. Naubos ang yaman. Dinudugo pa rin siya, 12 taon na. Then, wala siyang choice. Last choice niya, last best choice niya, time naman sa kanya, maniwala sa Diyos. Nagets niya, mga kapatid? Pag-isipan niyo mabuti. Bakit yung mga salita ng tao mas pinaniniwalaan natin kaysa sa salita ng Diyos? Matalino ba talaga tayo? O may sadyang meron tayong kamangmangan? O kakulangan sa isipan? Wala tayong minsan sa tinatawag na logic. Sometimes we become no sense. Tao, pinaniwala mo. Diyos, hindi mo pinaniwalaan. Huwag ka na magdasal sa Diyos. Huwag ka na mananalangin sa Kanya kahit kailan. Manalangin ka na lang doon sa tatay mo, sa nanay mo. Lumod ka sa harap ng doktor, manalangin ka rin sa kanya. Sabi niyo, Dok, pagalingin niyo po ang anak ko. Sabi ng doktor, hindi ka nagagaling. Mamamatay ka na. Ganun po ba? Thank you po, Dok. Buti sinabi niyo na po yung totoo. O di ba, totoo pa? Pero ang salita ng Diyos, hindi nagbabago. Ang sabi, I am the God that healeth thee. If you can believe, nothing is impossible. Your faith healed you. Diba? Sinabi ng Panginoon. What I mean, ano naman tayo? Magkaroon tayo ng right sense. Hindi ko sinasabing huwag tayong makinig at maniwala sa mga ibang bagay, sa mga tao. Pero, huwag kang papayag na hindi mo may paglaban ang salita ng Diyos. Huwag kang bibitaw doon. Kahit sinabi na ng tao na may taning ka na. Ako, meron po ako na-meet na kapatiran sa Bicol. Umuwi na po siya ng Bicol, Albay, from Manila, dahil siya po'y tinaningan na ng doktor. 3 months na lang po siyang mabubuhay. Meron po siyang cancer sa breast yata yun. Kaya nung makita po namin yung kapatiran na yon, bakas na bakas sa mukha niya ang panglulumo. Na parang gabi-gabi umiiyak. Hindi nakakangiti. Parang laging naluluha ang mata at hindi alam kung paano siya magsasalita. Hanggang sa natagpuan namin siya habang naglalaba at siya nashiran namin ang salita ng Diyos. At simula noon, siguro sa isip niya, total mamamatay na ako, tanggapin ko na si Lord. Tinanggap niya ang Panginoon hanggang sa nagtuloy-tuloy ang aming fellowship, nashiran namin siya, na-encourage siya, naging busy siya sa gawain, sa church. Lumipas ang 3 buwan. Lumipas ang 5 buwan, 6 na buwan, 1 taon. Biglang naalala niya, ba't buhay pa siya? Hindi niya namalayan dahil ang attention niya, focus niya, consciousness niya ay nasa Panginoon na nakakilos ang Panginoon sa kanya ngayon. Pero kung pinocus niya ang isip niya sa sakit niya, baka hindi pa siya umabot ng 3 buwan. Kasi yung depression, the fastest way to kill a person
i-depress mo siya. At yan ang nagbibigay ng matinding karamdaman sa atin. Hindi yung kinakain. Okay, masyadong sa pagkain. Wala naman tayong kinakain ngayon na hindi na contaminated. Halos lahat na contaminated. Pero ang pinaka-lethal, deadly, na talagang nagbibigay ng sakit sa tao ay mental and emotional depression. Kaya huwag tayo magpapadepress. Bakuran nyo ang inyong being from depression. Stress. Kapag na-stress na kayo, ito, payo lang ha. Stress, get rid of, cut off. Get rid, stay away. May taong nakaka-depress sa'yo, stay away. I-cut mo. May sitwasyong nakaka-depress, lumabas ka dyan. Huwag mong ipilit. Kaya ano man ang kapalit niyan, mahalaga ang buhay. Mahalaga palagi ang buhay natin. Hindi pera, hindi trabaho, hindi mga material, hindi kung anumang bagay na nakukuha mo. Pero kung iyan naman ay nagbibigay na ng stress at depression sa iyo, kapatid, save your life. Dahil hindi mo rin pakikinabangan lahat yan pag ikaw maagang nawala dahil sa depression. Kaya ako po, ang ginagawa ko ngayon, simula nung ako nagbalik loob sa Panginoon, talagang mula noon hanggang ngayon, ang pinaka ginagawa ko talaga, naglagay na ako ng perimeter fence or parang border or security fence na kapag may tao na nakaka-stress siya, na-depress, kina-cut off ko. Ibig sabihin kina-cut off, hindi ko siya ina-allow to come inside my perimeter. May situation, lalabas ako sa situation. Ikaw lahat ang pwedeng gumawa nun, hindi Diyos. Huwag ka magdasal, Lord, alisin mo ako dito. Sabi ni Lord, hindi umalis ka kung gusto mo. Ang sabi mo, Lord, give me strength kasi gusto ko umalis dito. Yun, bibigyan ka ni Lord ng kalakasan para magawa mo yung dapat mong gawin sa ikabubuti mo. Huwag ka maghihintay na si Lord lahat ang gagawa sa iyo. Diba? Nakuha niya mga kapatid? So, yun lang. Isang paalala lang po yun, mga kapatid. Isang advice bilang kapatid. So, next please. Now, why man does not aware of manifesting God? Bakit ba ang tao hindi naiisip ito? Ang naiisip na lang niya palagi paano mabuhay, magkapera, magkatrabaho, mapakain ng pamilya, etc. Hindi mo naiisip na ang buhay mo, ang totoong purpose mo ay manifesting. Pero bakit hindi mo yun naiisip? Kasi nga ito, because the devil wants it to be this way for man to be blinded from the truth. So, yun ang gusto ng kaaway sa iyo. Hindi mo makita yung katotohanan. Kaya akala mo, nabubuhay ka lang para magtrabaho, para buhayin ng pamilya mo, para maghanap ng pera, para mag-business, para, makuha lang yung mga gusto mo. Ang hindi mo nakikita yung katotohanan, kaya ka naging mananampalataya, kaya ka tinawag ng Diyos, is because gusto kanyang mamuhay sa katotohanan. At ang katotohanan ay upang ikaw ay makaranas ng pagpapahayag ng Diyos. So the enemy deceived man to believe that life on earth is all about faith. Yan ang paniniwala ng lahat ng tao ngayon. At kung kayo man may ganyan pa paniniwala, kahit Kristiyano na kayo, tanggalin nyo na yung ganyang konsepto. Mga kapatid, hello? Tanggalin niyo po yung kaisipan na ang buhay nyo ay wala kayong magagawa. Tandaan po ninyo, tayo ang gumagawa ng buhay natin. Kaya kung ano yung buhay mo ngayon, yan ang ginawa mo sa buhay mo. Choice mo yan. In which no matter how hard you try or work hard on things, if it is not meant for you, it will never do. So faith is implying to our consciousness that we are totally not in control of our own life. Yun yung sinasabi ko kanina. Pag sinasabi mong kapalaran, parang ibig mong sabihin, wala kang responsibility o control sa buhay mo. Pero nasa sa inyo kung gusto nyo ganyan na sistema ng buhay. Amen? Kaya nga ikaw, nagpaplano ka, may mga gusto kang gawin. Kasi gusto mo, ikaw ang nagmamaneho ng buhay mo. Next, please. So, here what happened for man na naging isang prisoner. Ano yung prisoner? Bilanggo ng kasinungalingan. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Listen up. The God of this age has blinded the minds of unbelievers so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. So, binulag tayo.
And even up to now, there are still a lot of believers, Christians, who are still blinded from the truth. Kaya yung favorite na kanta ni Pastor Rene, yung The Truth. That we are the image and likeness of the Father. Amen? At hindi natin ipapahiya dapat ang ating Ama, ang ating Diyos, na hindi siya makita sa buhay natin kasi tayo ay nilikha niya ayon sa kanyang wangis at larawan. Yun ang katotohanan. Pero ang kasinungalingan ng Diablo, ikaw ay isang makasalanan. So, laging ganun na lamang, makasalanan. Huwag niyo na pong bigyan ng atensyon ang kasalanan. The more ka busy kay Lord, the more wala nang puwang ang kasalanan sa buhay mo. Parang ganito lang yan, pag may taong nang aasar sa inyo o nang aaway, huwag niyong pansinin, parang wala na rin siya sa buhay niya. Focus niyo ang inyong atensyon sa mas mahalagang tao na nagpapahalaga sa inyo, sa mga sitwasyon na nagpapasaya sa inyo, doon kayo mag-focus. Yung mga taong para nakakairita sa buhay niyo, magiging talo-inis na lang yan. Hindi niyo na sila mapapansin at wala na silang pwedeng gawin para apektuhan kayo kasi ang focus niyo ay nasa mga totoong mas importanteng bagay. Amen? Huwag nyo na. Kaya yung mga nakaraan din, yung mga masasakit na karaan ng buhay natin, huwag nyo na rin pagkukwentuhan, paulit-ulit na lang. Well, naalala ko pa nga ulit, no? Yung ginawa niya sa akin, yung ginawa niya gano'n. No, kala mo nagkukwento, pero ang totoo, kalakaladkad pa rin siya nung nakaraan niya. Kaya hindi makausad. Kaya hindi makamove on. Kaya pa sinabing move on, cut off the things in the past so you can be freed. Tama? Ang hirap lumakad pasulong na may nakataling alikala sa iyong paa na may bolang bakal na bilog na hinihila mo habang pinipilit mo makasulong, pero hindi ka makasulong kasi merong nagpapabigat. Tama? So, ang gawin mo, putulin mo. Tingnan mo kaibahan ng paglakad mo sa walang hinihila sa paglakad na may hinihila. Dire-diretso pag wala ka ng hinihila. Amen? Pero ang gagawin ng kaaway, tatalian ng paa mo para hindi ka makalaya sa nakalipas mo. Sa mga nakaraan mong kabiguan, pagkabagsak, kasalanan, pagkakamali, at pangit na karanasan, dahil ayaw ng Diablo, makapunta ka dun sa katotohanan ng itinatago niya sa iyo. So, next. So, bilang prisoners and slaves, pag ikaw'y prisoner, may kulungan ka. Tama? Pag ikaw naman slave, meron kang yoke. Kaya meron tiyatawag na yoke of slavery. It was for freedom that Christ has set us free from the yoke of slavery. Pamatok. Yun yung parang dumadagan sa'yo. So, ano na yung prison or yoke ng pagiging alipin ng isang tao? Number 1, pagiging bulag. Number 2, pagiging control. Number 3, yung pagiging powerless mo, helpless mo, limited mo, yung pagiging poor-minded mo, yung pagiging slave-minded mo, yung pagiging unable mo, at yung pagiging makatwiran mo hanggang sa ikaw ay nauwi lang sa pagiging walang kwenta. Alalahanin ninyo, mga Israelita, nung panahon na sila ay nasa Egypt, sila ay mga alipin. Tama? Lahat ng ito, lahat ng mentality na to, lahat ito nasa loob ng isip nila. Kapag ikaw ay may ganitong kaisipan, bulag ako, wala akong magagawa, mahina ako, walang tutulong sa akin, hindi ko kaya yan, mahirap ako, pag lahat ng ito ay nasa loob ng isip nyo, yan ay sign. Ikaw ay isa pa rin bilanggo. At isa ka pa rin alipin sa karanasan mo. Bagamat sinabi ng Panginoon, pinalaya ka na niya. Amen? Pero kung totoong pinalaya ka ng Panginoon, hindi ito ang mga bagay na dapat nasa loob ng isip mo. Yung kabalik na rin yan. Nakakakita ako. May control ako sa buhay ko. Makapangyarihan ako. May kasama ako. I am unlimited. Nama, I am rich.
I am a free man. I can do all things. I am wise. Hindi ka opinionated. And I am somebody because I am a son of God. Kabalik ka rin yan. Kung ikaw ay talagang malaya na. So nakikita po ba natin ang ating mga sarili, mga kapatid? So, yan ang dahilan kung bakit hindi ka nakakapag-manifest. Kaya ka hindi nakakapag-manifest, ito laman ang utak mo. Ito laman ang emosyon mo. Every time may mga sitwasyon sa buhay mo, may mga challenges ka, ito ang sumisigaw sa loob ng isip mo. Tapos para kang isang lugpo na sumisigaw sa Diyos na, Lord, help me, tulungan mo ako. Wala, tatawanan ka lang ni Lord. Hindi ka niya tutulungan. Unless you fully realize who you are. Hindi gagalawan Diyos hanggat di mo nakikita kung sino ka sa harapan niya. Amen? Next, please. So, remember, God has set us free through Christ. Galatians chapter 5, verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, and then do not be burdened again by the yoke of slavery. So, kanina pinakita ko yung yoke of slavery. Huwag nyo na dapat yun ang pinaniniwalaan nyo. Dapat, ang pinaniniwalaan mo ngayon, puro magaganda sa sarili mo. Amen? Nakuha niyo mga kapatid? Kaya tayo hindi nakakapag-manifest. Kaya hindi natin nararanasan ng Diyos kasi nga, you are under the state of being ng pagiging slave and prisoner. So we can judge ourselves. I will not judge you, but you can judge yourself. Pwede niyong hatulan. Kung kayo ba ay namumuhay na gaya ng isang malaya, o naman namumuhay pa rin tayo na gaya ng isang bilanggo. Okay? Kaya kahit yung sige, next. Next, another scripture. Romans chapter 8, verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ, Jesus has set me free. Oh, another way, another verse ito na sinasabing, pinalaya ka na. Ang ibig sabihin dito, pinalaya ka, pero bakit nananatili kang nakabilanggo? Ginawa ka ng anak ng Diyos, pero ba't nananatili kang utak alipin? Ba't asal alipin? Yung attitude mo, alipin pa rin. Lagi kang hindi mo kaya, lagi kang imposible. Yun ang namumutawi. Sinabi na dito, yung Spirit of life na tinanggap mo. Remember, the Holy Spirit is the Spirit of life. In Christ Jesus, that you receive, that you allow to live inside you, has set you free from being slave. Slave of what? Slave of sin and death. The law of sin and death, simply as, pag sinabi mong law of sin, ito yung ayaw mong gawin, pero nagagawa mo. Law of sin ang tawag doon. Nakuha niya mga kapatid, yung law of death, ito yung gusto mong gawin, hindi mo magawa. Kaya may kanta niyan Gusto ko bumait, pero di ko. Buti pa sila, alam nila yung law of death, yun ang definition ng law of sin, simpleng paliwanag. Pag law of sin, ito yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa, pero nagagawa mo. Yun yung kasalanan. Tama? Ngayon, hindi lang ikaw makasalanan. Ikaw rin ay pinananahanan, binabalot ka ng kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan, may mga gusto kang gawin, pero wala kang kakayanang gawin. Kasi nga, patay. Tama? Kumbaga, paralyzed ka. Conscious ka, pero paralyzed ang katawan mo. Yun yung law of death. So, pinalaya na tayo ng Panginoon dyan. Next, please. Living as a free man. So, this is the word. In 1 Peter chapter 2, verse 16, live as a free people, but do not use your freedom as a cover-up or evil, but as servants of God. So, kayo mga kapatid, I personally, in my own experience, what I am practicing, what I am doing in my life, dahil limited lang naman ang time natin sa mundo, and hindi naman natin alam kung kailan darating yung limitation na yun. So, samantalin natin yung pagkakataon na mamuhay talaga tayo ng kung paano tayo pinalaya ni Kristo. Amen?
Paano tayo pinalaya? So, yan siya sabi, live as a free people. Next, please. Okay. Now, the deliverance or awakening, mahaba pa to, pero pasadahan ko na lang, no? So, there are 4 pillars of a free man or awake, conscious man. Number 1, you must know and, you must be awake or be awakened. Number 1, ito yung dapat mong i-establish para makapag-manifest ka. Number 1, dapat kilala mo kung sino ka. Amen? You are God's image and likeness. Tama? At you are anak ng Diyos. Walang sinabi diyan, you are a sinner, ha? Tapos na yon. 2,000 years ago, tinapos na ng Panginoon ang kondisyon mo bilang makasalanan. Ikaw ay anak na ng Diyos. Anak ka na ng Diyos. Hindi ka na alipin. Anak ka na ng Diyos. Napipil niyo ba yon? Sabi niyo, anak ako ng Diyos. Pag sinasabi niyo yan, don't just say it religiously. Say it in reality as if you really feel it. Na pag sinabi mo anak ka ng Diyos, nothing can stop you. Nothing can take advantage of you because anak ka ng Diyos. Ganun dapat strong yung feelings mo, ha? Hindi lang ito yung salita, anak ko ng Diyos, ako ng Diyos, pero sa loob, at the back of your mind, may sumisigaw pa rin hindi maganda. So kung anak ka talaga ng Diyos, dapat lahat ng traits, virtues ng pagiging anak ng Diyos, yun yung kinakapitan mo. Next. Number 2, yung dapat alam mo kung sino ka, kung ano ka. What? Kanina, who. Ngayon, what? Now, ito yun. Bibilisan ko yan. Ang sinabing what you are, akala natin ang pagiging tao, ikaw ay tao dahil may physical ka. At ang pagiging tao mo ay nakadepende sa pagiging physical mo. Kaya naman ikaw, mas tinatanggap mo ang mga physical na siyang hinahayaan mong umepekto sa iyo kasi ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ay isang physical. Pero ang totoo, isa kang espiritu. At bilang espiritu ka, ikaw dapat ay mas nagpapa-apekto sa spiritual kaysa sa physical. Kasi ikaw ay espiritu. Kaya sinabi ng Panginoon, the true worshipers of the Father will worship Him in spirit and in truth. Because God is spirit, so you are spirit. So we are spirit being. Yan ang itandaan na sa isipan natin. Itong katawan na to, sisidlan lang ito ng totoong tayo. Ang totoong ikaw ay yung nasa loob ng katawan mo. Yung katawan mo yan, temporary lang yan. Hindi pa ikaw yan. Hindi pa yan ang perfect body na tugma sa espiritu mo. Ang perfect body na tugma sa espiritu mo ay yung tinatawag na glorified body. So kaya tayo, bago tayo humarap sa Panginoon, sa judgment seat of Christ, lahat tayo haharap doon, tatanggap muna tayo ng glorified body. Hindi itong katawang ito. Glorified body, yung tinatawag na heavenly dwelling, heavenly cloak. Yun yung promise ng Panginoon na pag namatay tayo, bago tayo humarap sa Kanya sa judgment seat of Christ, lahat tayo bibihisan ng isang makalangit na katawan na tinatawag na glorified bodies. Kaya, yung mga katawan na yan, huwag niyong problemahin masyado yan. Gaganda rin tayo lahat. Sexy rin tayo lahat. Mawawala lahat ng mga bigat-bigatin dyan. Okay? For the meantime, endure and enjoy. Lilipas din yan. Now, for Spirit Himself testify with our spirit that we are God's children. Ephesians chapter 1 verse 4, for He chose us in Him before the creation of the world to be holy and blameless. So, ito yung mga ilan lamang sa talata o scriptures na nagsasabi, ikaw ay spirit being na nag-e-exist na noon pa man, bago pa likhain ng Diyos ang sanglibutan o ang mundo o ang kalawakan. Amen? Amen? So, you are not physical. That's what you are. You are spirit. Kaya dapat tayo dumipende sa spirit. Humawak sa spiritual. Kaya sabi ni Paul, live by faith and not by sight. Ibayin natin, live by the Spirit
and not by the physical. Bagamat may physical condition ka ngayon, pero hindi ka sa Kanya naniniwala sa sinasabi ng Diyos sa Espiritu. Espiritu mo, ikaw naniniwala. Sinasabi ng katawan mo, may sakit ka, pero sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa Espiritu mo, galing ka na, pinagaling ka na ng Panginoon. Yan yung battle eh. Kung paano ka mas magpapa-apekto sa spiritual kaysa sa physical. Kaya lang, nakasanayan natin magpa-apekto sa physical. Yun yung struggle ng marami. Mas na-practice tayong magpa-apekto sa nakikita ng mata kaysa sa nakikita natin sa espiritu. Next, please. Aware of where we belong. Philippians chapter 3, verse 20. But our citizenship is in heaven. And from it, we await the Savior, the Lord Jesus Christ. Well, actually, para sa kaalaman ng lahat, ito yung pinaniniwalaan ng iba dahil sa salitang citizenship in heaven. Naniniwala talaga sila na sila ay pupunta sa langit at doon sila maninirahan habang buhay. Mga kapatid, napakababaw namang kapaliwanagan doon kapag ganun ang inisip natin. As sinabing citizenship, ganito po yon. Yung way of life mo is heavenly. Yung way of living mo, the way you walk, the way you live on earth is heavenly or spiritual. Kaya nga may sinasabing, live by the Spirit, walk by the Spirit, live according to the Spirit. That is equivalent to being citizenship in, bagamat physically you are on earth, but what operates your life is the operating system according to spiritual. Kaya yung living by faith ay isang pagpapatunay na you belong to the citizenship in heaven. You belong to the spiritual world o spiritual realm. Yun ang ibig sabihin. Hindi ito yung pangarap ng iba na, anyway, di ba tayo naghihirap dito, nagtitiis. Anyway, pag naman tayo namatay, punta naman tayo sa langit. Doon tayo maninirahan. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon doon. Now, Galatians chapter 5, verse 16. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. So, next please. Our two words. So, you know that already, spiritual realm and physical realm. Now, kapag tayo nagpapa-apekto madalas sa physical, wala kang mamamanifest. Kaya ako po, alam niyo po, mga kapatid, yung kinukwento ni Pastor, hindi sa pagyayabang, pinupuri ko ang Panginoon kasi kung ako talaga magdidepende sa physical situation ko, condition ko, mga nakalipas na panahon sa buhay ko, isipin ko talaga mahirap mangyari, imposibleng mangyari. Pero alam niyo po, nang matutunan ko itong mga pangaral na to, talagang ginawa ko ang magagawa ko para ito ay mai-experience ko, mai-apply ko. At nakita niyo naman po, to God be the glory, may nangyari naman kahit papaano sa buhay ko. Amen? Amen? Hindi isang beses, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi maraming beses. At hanggang ngayon, talagang ang pinapractice ko ito. Pinapractice ko lang talaga laging nasa spirit. May mga sitwasyon, pero hindi ko sila hinahayaang diktahan ako. Ang tinitingnan ko lagi kung ano yung pwedeng mangyari sa spiritual na pinapakita ng Panginoon na mukhang imposible sa physical, pero pinapakita ng Panginoon sa spiritual ay posible siya. At doon ako nananangan. Yung isip ko at damdamin ko, doon ako nagpapa-apekto. Kaya kahit mukhang wala nang mukhang imposible na rito, pero hindi ako nadi-discourage. Kasi ang nakikita ko pa sa spiritual, walang imposible. Walang imposible. God is in me. God is in me. Nanakuha niyo mga kapatid? Kaya, ito pong mga nararanasan ko ngayon, ito isang patotoo ko sa inyo, na itong itinuturo ko rin po sa inyo, ay totoong-totoo na pwede nating mapangyari ang mga bagay na dinidesire ng puso nyo. Huwag po niyong lalagyan ng kahit anong pagdududa o pag-alinlangan. Kaya alam niyo po, the more ka nakakapag-manifest, the more maraming magbubukas pang malalaking opportunity sa buhay mo. Kasi you will become the law of attraction. You will become a magnet of opportunities and blessing and everything.
na binigay sa'yo ng Panginoon. This is what I do, ha. Kaya sabi ko sa inyo mga kapatid, nakakita ka, pero ako, hindi ko lang nakita. Kinukuha ko. Kaya sana ganun din po kayo. Pag nakita niyo ang isang katotohanan, bring it into your actual experience. Do it. Apply it. Sincerely. Gawin nyo. Huwag nyo lang pakinggan at sasabihin nyo, narinig ko na naman yan eh. Yung minsan nauumay tayo sa mga narinig. Sabi natin, narinig ang tanong, ginagawa mo ba? Huwag ka munang maumay hanggat hindi mo pa ginagawa. Maumay ka na lang pag ginagawa mo na. Lalo na kung maraming beses mo nagagawa. Siyempre, gusto mo naman ng bagong magagawa. Pero kung sa narinig mo na paulit-ulit, wala ka naman kahit isang ginagawa pa, wala kang karapatang maumay. Makinig ka na lang kung yan ang kaya mong gawin at hindi mo kayang sundin, pero kaya mo lang makinig, edi makinig ka na lang habang buhay. Amen? Mag-demand ka na ng bago kapag yung isang narinig mo, dalawang narinig mo, tatlong narinig mo, ay nagawa mo na. Saka ka mag-demand ng bago. Eh, ang gusto mo lamang yung lagi ng bago sa pandinig mo hindi mo naman ginagawa. Ano ka? Gusto mo lang, napiplis mo lang yung taenga mo, na masarap lang sa taenga mo, yun lang yung gusto mong pakinggan? Sabihin mo, alam ko na yan alam ko na yan. It's not a matter, hindi usapan, sa buhay, hindi usapan dito ng kung alam mo na o hindi. Wala rin yan, kahit alam mo na, pero pag hindi mo naman nararanasan, wala rin. Dito, paramihan ng karanasan. Hindi paramihan ng alam. Okay, last, yun na lang ito. Aware of what you have. Simple as, what you have, anong meron sa inyo? Anong meron sa buhay natin? What you have. What do you have? You and me have the same thing. We have God in us. And because of that, we can do all things. We can make things happen through Him who lives in me. So, to prove that, ayan, sinabi na yan, Galatians 2:20, Luke 17:21, 1 John 4:13, lahat yan nagsasalita na ang Diyos mo bilang Kristiyano ka, nasa iyo. Amen? Yan ang daladala mo araw-araw. Saan ka man pumunta, dala mo yan. Ano man ang isipin mo, dala mo yan. Ano man ang gagawin mo, dala mo yan. Yan ang meron ka. Diyos ay nasa iyo. Kaya wala ka ng dahilan para sabihin mo, hindi mo kaya. At pag dinisay mo, paniwalaan mo, wala imposible. Kaya ako sinabi ko, Pastor, isa sa mga desire ko to honor you. Sabi ko, I ask the Lord to give me the ability to bless you with your desired sports car. Sabihin ng iba, sobra naman yan. Dami dyan lang. Bago ka magbigay sa iba, magbigay ka muna doon sa ganito, sa ganyan. Gumawa ka ng sarili mong desire. Huwag mong pakialaman yung desire. Huwag mo pinakailaman yung desire ko. Inggit ka lang. Hindi mo kaya mag-desire ng ganyan. Bakit? Sino ba sabi sa'yo na hindi ko bibigyan yung iba? Magbibigay din ako. Pero, ang sino man nagpapala sa lingkod ng Diyos, pagpapalain lalo ng Diyos. May principle doon May principle doon nakatago kung bakit ko yung pinupuntahan. Anong sabi ng God kay Abraham? Abraham, those who will bless you, I will bless. But Abraham, those who will curse you, I will curse. So may principle na kapag ikaw pala ay nakakakita ng pagpapahalaga sa mga lingkod ng Diyos kahit sino pa yan, at gusto mo silang gawa ng kabutihan o pagpalain mo sila, bless mo sila as you're honoring, ibig sabihin, the principles of honoring will reward you. Kung ang halaga halimbawa ng sports car ay 2 million, do you think bibigyan lang ako ni Lord ng 2 million para mabigyan ko ng sports car yung tao? Minimum doon, 20 million. O di mas malaki yung akin. Tama? Mas malaki. Tatalinuhan lang yan. Pastor, kailan may bibigay?
Relax ka lang. Huwag mo tanungin kung kailan. Basta ako, naniniwala. One day, makikita mo yan. Hindi ito isang biro. I am calling it out to manifest, not to glorify anyone or myself, but to really see how far we can do through Christ. Amen? Now, ganun ka mag-isip dapat. So, dahil may Diyos ka kaya kang pray, Lord, make me able. Give me the capacity. Ang sabi naman sa Bible, it is God who gives you the capacity, the ability to produce wealth. Di ba? Sabi sa Deuteronomy, ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng kapasidad, kakayanan, makagawa ng kasaganaan. O so, di yun ang prayer ko. Kung sinabi rin naman na, you can do all things through Christ. And then prayer ko, Lord, strengthen me. That's only my prayer. Lord, give me the ability. That's my prayer. So, huwag kayong matakot mag-pray. Huwag kayong matakot humingi. Huwag kayong matakot magsabi. Yun yung anak yung prodigal son nga. Hiningi yung yaman niya. Hindi siya nahiya sa ama Hindi rin siya natakot hiningi niya Kasi bakit? Alam niya, ibibigay ng ama niya yun. Kasi anak siya. So, ganun din tayo. Kung alam niyo talagang anak kayo ng Diyos, hindi kayo mahihiyang humingi sa Diyos. Hindi kayo mahihiyang magsabi sa ama niyo. Kasi naniniwala kayo, malalim ang koneksyon natin sa Panginoon. Amen? Last talaga to. Please. Wala na? Ito na. Next na lang yan. Kaya tatapusin. Pero maganda yan. Si Pastor Rene na lang magtuturo niyan. Okay, mga kapatid. May natutunan po ba tayo ngayon? Tayo po tayo mga kapatid. Nais ko lamang po magandog na isang panalangin sa ating lahat. At sana po, itong mga narinig po natin, hindi po sana ito mauwi sa wala. No? Panalangin ko po na sabay-sabay tayo, mga kapatid. Sabay-sabay tayong sumulong. Amen? Sa church na ito, walang maiiwanan. At wala tayong gustong makitang naiiwanan. Gusto natin lahat tayo sabay-sabay nakakaranas ng kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya, pakisabi nyo nga po sa kapatid nyo, kamayin nyo lang, kapatid. Sabihin nyo lang po, kapatid. Huwag kang bibitaw. Huwag kang hihinto. Huwag kang patatalo. Marami pang magagandang bagay ang naghihintay sa iyo. Galing sa Panginoon. Yan ang ating panalangin sa isa. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Sa mga salita mo, Diyos, na inyong ipinagkaloob sa amin. Ito man ay isang pagtuturo, paalala, pagpapalakas. Nawa lahat ng ito, Panginoon, ay magbenepisyo ang aming mga buhay at karanasan. Salamat po, Ama, sapagkat hindi mo kami sinusukuan, hindi mo kami pinababayaan. Bagamat kami, Panginoon, ay maraming nagiging kadahilanan kung bakit hindi namin agad nagagawa ang iyong mga salita. Salamat at nariyan ka, Panginoon, upang patuloy kaming paalalahanan. Kaya, Panginoon ko, Diyos, Ama, patuloy ko itinadalangin ang bawat isa sa amin na manatili kaming malalakas, matatag, at hindi kayang ugain ng kahit anong sitwasyon. Sapagkat, Lord, wala kaming ibang higit na gustong mangyari, kundi ang buhay namin ito ay maging kasiya-siya sa iyong paningin. Panginoon, salamat po sa mga kapatid na nakinig ng salita. Pagpalain niyo sila, Panginoon. Yabungin mo palalo ang mga buhay ng bawat isa. Spiritually, mentally, emotionally, materially, financially, Lord. We pray, I pray, Father God,
that you may continue to bless us all, and even all the works of our hands be prospered sa kapurihan mo, Panginoon. We also, Lord God, lift up to you our tithes offering that we are going to give this morning. May it become a sweet aroma, a worthy offering and sacrifice before your sight. Pagpalain niyo ang lahat na magbibigay, anuman po ang kanilang ipagkakaloob na handog sa iyo, anuman ang ibabalik ng ikapos sa iyo, Panginoon, ito ay lalo pang mamunga pabalik sa kanilang mga kaban at tahanan. Salamat po, Diyos. Pagpalain niyo po ang mga kapatid sa po ng kanilang mga pamilya. Kung aming panalangin naman, o Diyos, sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Kapatid, tayo po'y magbigay sa ating Panginoon.